Nabasa niyo na ba yung issue tungkol sa 299 proposal ring? Nakakalungkot lang kasi nangyari din yun sa akin. And yes, ako yung nag-propose ng 500 pesos proposal ring. Alam ko magkaiba sila ng presyo pero you get the idea. It's cheap. Kwento ko sa inyo yung nangyari. 19 years old ako nun nung nakilala ko yung girlfriend ko. We were high school classmates that time. First day of class, tas siya yung una nakilala ko. Ano daw yung sabi ni sir? Ha? Ay, paktay tayo dyan. Pati ikaw pala, di mo narinig. Anong di narinig? Kako, kung narinig mo ba yung sinabi ni sir? Yung about sa envelope daw na ipapasa. Ah, Eh kaso mukhang pingi ka rin. Form 137 and good moral daw dapat yun nandun sa envelope and may pasa before second quarter. Ay, narinig mo pala. Kala ko kasi di mo narinig eh. Ikaw hindi ko narinig kasi nakafocus ako kay sir. Grabe naman yung focus mo. Tutok na tutok ha. Kaya pag chichikahin mo ako, focus din ako sa kwentuhan natin. Lo. I'm Philo, by the way. Hugo, nice to meet you. Siya yung unang kumausap sa akin that time. Naging magkaibigan kami ni Philo at mas nakilala namin isa't isa. Yo, Philo, sabay tayo uwi. Ay, oo nga no. Di pa pala kita nakakasabay umuwi. Saan ka ba nakatira? Tandang Sora lang. Uy, sakto. Matadaanan mo ako. Bakit? San ka ba? Sandigan ako. Ah, tara, sabay na tayo. Dito ko mas nakilala si Philo. Sabay kami umuwi nung araw na yun at nakita ko sa kanya na wala lang siyang pake sa pera. Yung tipong pag may nakita siyang gusto niyang bilhin, bibili niya talaga. Uy, kwek. Tara, pili tayo. Ah, sakto lang kasi baon ko eh. Bakit? Magkano ba baon mo? 30 pesos lang. Saktong balikan lang papuntang school. Oh, kasya sa'yo yun? Bakit? Magkano ba baon mo? 100 pesos. Oh, di ba? Kala mo mayaman ako, no? Kung 100 baon ko, dami ko na siguro na ipon. Kulang din yung 100 pesos, kala mo ba? Balikan dito 30 pesos, tas pagkain ko pa. Eh di ba nagbabaon ka din ng kanin? Yung snacks ko, tas recess. Ah, Huwag mo na isipin yon. Tara, libre na lang kita. lo, legit ba? Oo nga. Ayaw mo ba? Sino ba naman tatanggi sa libre? Arat! Fast forward ng 1 year at naging kami na. Mula nung niligawan ko siya, ang dami ko nalaman sa kanya. Tulad ng negosyante pala tatay niya. Tas nasa abroad naman yung nanay niya. So basically, may kaya talaga sila. Babe, tingin mo ba makakabili ka din kaya ng kotse? Bakit mo naman natanong yan? 19 years old pa lang naman ako. Wala lang. Kita mo yung ibang classmate natin na lalaki, mga nakakotse na. Eh, mayayaman naman parents ng mga yun eh. Sabagay. Bakit mo naman bigla naisip yun? May chika lang ako ah. Huwag ka magagalit. Ba't naman ako magagalit? Ganto kasi. Kilala mo si Bruce, yung nasa likod natin banda nakaupo? Oh, ano meron kay Bruce? Kaibigan ko kasi yung GF niya. Tapos, tinanong ako nung GF niya kung di ba daw ako napapagod kakakyat ng overpass. Kasi 'di ba, yung school natin kailangan pang tumawid para sa sakayan. Eh, si Bruce, hatid sundo daw siya lagi ng nakakotse. Ah, Pero wag ka mag-alala, di naman kita minamadali or kino-compare. Na-intimidate lang kasi ako sa sinabi niya sa akin. Wala naman to about sa'yo. Masaya ako kung anong meron ka. huwag ka mag-alala. Someday, magiging mas mayaman ako sa taong yan. Ikaw yung magpapamukha sa kanila ng ganyan in the future. Paano ka naman magpapayaman? Siyempre, una sa lahat, tatapusin ko muna yung pag-aaral natin. Tapos, kukuha ko ng trabaho sa ibang bansa. Para, siyempre, mas malaki yung sahod. Eh, paano kung sa ibang bansa ka nagtrabaho? May iwan ako dito. Siyempre, sama ka. Ha? Hindi pwede. Bakit?
walang may iwan si dad kasama dito. Alam mo naman na only child lang ako. Di hahanap ako ng magandang trabaho dito sa Pinas. Sige, antayin ko yan. Fast forward tayo nung nakagraduate ako. Nakapagtapos pala ako ng computer science since mahilig ako mag-code. Pagkatapos ko graduate, naghanap kagad ako ng trabaho. Unfortunately, walang tumatanggap sa akin. Napakahirap ng competition dito sa Pinas. Sobrang taas na requirements nila at hindi ka makakapasok kapag wala kang connection. Babe, ang hirap makahanap ng work dito sa Pinas. No ka ba? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Makakapasa ka dito isa sa mga a-applyan mo. Ikaw, kumusta ka na? Pinasa ko ni dad sa company niya. So, parang intern lang ako dito for experience muna. May sahod ba pag intern? Sabi ni dad, siya na daw bahala eh. Baka siguro 40k per month bigay niya muna sa akin. Congrats babe. Thank you. By the way, binigyan din pala ako ni dad ng kotse since graduate na tayo. Makakapag-travel na din tayo. That's nice. I'm happy for you. Thank you. Ay, una na pala ako. Shopping lang muna kami ng mga kaibigan ko. Alam mo naman, reward sa sarili. Sige, ingat kayo. Kamusta mo na lang ako sa kanila? Ang swerte, di ba? Pero masaya ako para sa kanya. Minsan, nakakaingit lang kasi parang nakahanda na lahat kagad sa kanya. Tricycle driver lang kasi yung tatay ko at labandera lang si nanay. Pinilit lang nila ako makapagtapos ng pag-aaral para daw tulungan yung dalawa kong kapatid. Kakatapos ko pa lang ng pag-aaral. Kailangan ko na kumayod para maibalik yung tulong ko sa kanila. Finally nakakuha ko ng trabaho sa panahon na to. Pero 25k lang yung sahod since wala pa daw ako experience. Nasa isip ko naman, haangal pa ba ako? 3 buwan na ako nag-a-apply ng trabaho. Sa kagustuhan kong bumukod kila nanay at tatay, pinilit ko makapag-ipon para makapag-apartment ng sarili ko. Siyempre inaya ko na din si Philo para dalawa kami doon. Pangarap kasi namin yun nung naging kami. Shala, apartment na. Siyempre, dati pa natin ito gusto, di ba? Magkano umpa mo dito? 10k per month to since malaki-laki din siya. Uy, pwede na. Dito din ba ako? Saan pa ba? O di ba? Makapag-grocery na tayo tas tabi na tayo lagi matulog. Sige, bukas sa bukas bili tayo ng mga gamit natin. Kalma lang. Yung bayad pa lang kasi sa renta na ipon ko. Unti-unti lang muna natin yung mga gamit. Ay, wag na. Ako na bahala. Sagot ko ng mga gamit natin. Legit ba? Oo nga, ako na. Ang swerte ko talaga nun kay Philo. Sobrang maintindihin niyang tao. Nung araw din na yun, halos pa puno namin yung apartment na mga binili niya. Gusto ko din sana tumulong kaso sakto lang lahat ng sweldo ko sa budget. 10k sa upa, 10k kila nanay, 5k sa pagkain at pamasahe ko sa araw-araw. Naging stable kami sa bahay since lagi niya naman ako tinutulungan sa mga gastusin. Lagi kami may pagkain sa ref at hindi kami nalilate sa bayad ng renta. Uy, si Michelle, kinasal na pala. Yung classmate natin ng grade 12? Oo, may mga anak na nga sila oh. Tumatanda na talaga tayo, no? When kaya? Ano yun? Ha? Sabi ko kain na tayo. Nagugutom na talaga ako, babe. Sige, wait. Luto lang ako ng menudo. Husband material ka talaga. Thanks, babe. Always welcome, my baby girl. Sure na ako sa kanya. At alam ko naman na sure naman na din siya sa akin. Naging masaya yung relationship namin. At sa sinabi niya sa akin, medyo na-pressure ako kasi totoo nga naman na tumatanda na kami at gusto rin ng isang babae na makasal. Hindi ako makatulog nung gabing yun at hindi ako mapakali. Nasa isip ko kasi kailan pa ba ako kikilos kung sure naman na kami sa isa't isa.
Gusto ko lang naman siya makita na masaya. Tinignan ko yung wallet ko at may 2K pa ako natitira. Inisip ko kagad yung magiging venue namin at magkano yung magagastos. Nung chinek ko online magkano magagastos lahat, umabot pala ng 200k yung pinakamura. At dito ako nagkamali. Nasanay ako sa kanya. Oo, aminado ako. Mali ko na nasasanay ako na siya lagi yung gumagastos. Siya yung nandyan para sumalo ng bayarin. Kaya nag-decide ako na ididiretso ko yung plano ko. Naghanap ako ng pinakamura na singsing online. May nakita akong 2K nun at 1K. Kaso hindi talaga sila mukhang proposal ring. Literal na parang pamporma lang. At habang nagsuscroll ako, nakakita ko ng 500 pesos na singsing. Pero sobrang ganda niya. Mukha talaga siyang legit na proposal ring. Hindi na ako nagdalawang isip at binili ko yun kagad. Bumili na din ako ng box para dun sa singsing, worth 200 pesos. Maganda yung quality nila parehas at nung dumating yun sa akin, mukha talaga siyang legit. Hindi talaga ako marunong pagdating sa gantong bagay since puro trabaho lang iniintindi ko that time. After namin kumain sa bahay kinausap ko siya. Babe, ikaw ba? Kailan mo gusto magpakasal? Matanda na tayo, babe. Tinatanong na nga ako ni Papa kung kailan ba daw tayo magpapakasal eh. So, kailan nga? Ay nako, kung pwede ngayon na mismo eh. Bigla ko umalis sa upuan ko at lumuhod sa kanya. Alam ko na hindi yan social o magarbo tulad ng iba. Pero yung idea ko na kaming dalawa lang at quality time na nag-uusap kami sa isa't isa, parang special moment yun sa amin. Nandun naman talaga yung intention ko na makasama siya sa habang buhay. Kaya nag-propose na lang ako. So, will you marry me? Hoy babe, seryoso ka ba? Bakit? Ayaw mo ba? Yes, a million times yes. I love you, babe. I love you too. 5 years na kaming kasal at naraos ko na yung buhay namin. May 2 na din kaming anak at 300k na din siya sahod ko per month. Yung binigay ko sa kanya na singsing, yun pa din yung ginagamit niya nang di niya alam. Matibay din kasi siya actually. Tas di siya kumukupas since silver yung kulay niya. Nalungkot lang ako nung nakita ko yung nag-viral na post na yun. Na-feel ko siguro na mababa lang ata yung binigay ko na value sa kanya. Or hindi ko siya pinahalagan that time. Nakita ko kasi sa mga comments yung mga sinasabi nila. Kaya I decided na sabihin yun sa asawa ko. Mahal, nakita mo ba tong post na to? Yung about sa 299 proposal ring? Ah, oo. Tumaan niya sa newsfeed ko. Bakit? Mahal, sorry. Bakit? Ba't ka nagsasorry? 500 pesos lang yung singsing na binigay ko sa'yo. Itong suot ko? Natakot ako nun na baka magalit siya sa akin. Natakot ako na baka lumamig yung loob niya. Pero natawa ako sa sinabi niya. Buti na lang kaya mong baguhin yung mga sinasabi nila. Hindi ka galit? Hindi. Ba't naman ako magagalit? Nakikita mo ba yung estado ng buhay natin ngayon? Sorry, mahal. Hindi ko pa talaga kasi kaya that time. Pero alam ko na sure ako sa'yo. Wala yun. Salamat sa iyo at pinatunayan mo yung pangako mo sa akin many years ago. Yung ano? Na papamukha ko sa kanila na kaya mo ko alagaan. Naalala mo pa pala yun? Oo naman. Naniwala at nagtiwala ako sa'yo na kaya mo eh. Salamat, mahal. O ba't ka umiiyak? Grabe lang yung nararamdaman ko nung nabasa ko to. Salamat, mahal, at nagtiwala ka sa akin. Salamat din at inalagaan mo kami. Bili tayo bukas ng bago nating singsing? Ha? Ba't naman? Huwag na natin to palitan. 5 years na natin to gamit.
memorabilia na natin to. Sure ka? Hanggat di nasisira or nawawala, eto susuotin ko hanggang sa hukay ko. Salamat talaga, mahal. Kaya di ako nagkamali sa'yo eh. Mas lalong tama yung naging decision ko sa'yo.